Ang epekto at tindi ng pagkawasak ng nasunog na mga labi ay kakaiba sa lahat ng nakita ko noon at tiyak na hindi ko na gustong makita pang muli. May nakakagulat kaming detalye tungkol sa crash ng malaking kargamentong eroplano ng United Parcel Service na lumipad mula Louisville, Kentucky. May mga unang pahiwatig na kami sa investigasyon ukol sa sanhi ng pagbagsak at pagsabog ng jet na ikinasawi ng hindi bababa sa 12 katao kabilang ang isang bata. Titingnan natin ang pinakabagong impormasyon at susunod na mangyayari kasama si Tracy Walder, dating CIA at FBI agent na nasa Muhammad Ali Airport sa Louisville noon. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, subukan natin ang kakaiba sa sidebar kaysa dati. Hindi ito ang karaniwang kwento na tinatalakay natin at hindi rin ito karaniwang kwento. Isa itong napakalungkot na trahedya. Pinag-uusapan natin ang nalalaman natin sa pagbagsak ng eroplano ng United Parcel Service sa Kentucky at malamang napanood mo na ang mga nakakagulat na video nito. Sinubukan ng jet na tumaas pero bumagsak ito sa labas ng bakod ng paliparan. Napakakakilakilabot. Ang eroplano na puno ng gasolina para sa nakatakda nitong biyahe papuntang Honolulu, Hawaii, ay sumabog. Sumabog ito, nagliyab at ilang oras bago naapula ang apoy. Malaking ulap ng usok ang kitang-kita kahit sa malayo. Sa katunayan, sinabi ng mga opisyal ng bumbero sa lokal na istasyon na LKY na maaaring abutin ng 1 linggo o higit pa bago tuluyang mapatay ang mga natitirang apoy. At ngayon, alam na natin na hindi bababa sa 12 tao ang namatay. At ang mga unang rumesponde ay nagbago na mula sa pagsagip tungo sa paghahanap ng mga katawan. Kaya ang tanong ngayon ay ano ang nangyari? Ano kaya ang naging dahilan para ang isang ordinaryong biyahe ng eroplano ay mauwi sa ganitong kakilakilabot na eksena na umaabot ng mahigit kalahating milya? Dahil ba ito sa sira ng makina, mali ng piloto o sinadyang sabotahe? Tatalakayin natin ito. Pero una sa lahat, dapat mong malaman na ang kumpanyang ito na nagdadala ng mga padala sa buong mundo, ang United Parcel Service. Hindi lang sila yung kilalang brown na truck na nakikita sa buong United States. Meron silang fleet ng mga kargamentong eroplano na nagdadala ng daan-daang libong mga package araw-araw. Ang aviation hub ng United Parcel Service Worldport, matatagpuan ito sa Louisville, Kentucky, sa Muhammad Ali International Airport. At doon ito nangyari, doon tumama ang trahedyang ito nung Martes. Heto pa ang isang bagay na dapat isaalang-alang. Batay sa The Associated Press, ang pagbagsak ay nakapinsala hindi lang sa eroplano kundi pati sa paligid. Nagkaroon ito ng epekto sa industrial na lugar sa kabila ng bakod ng paliparan. Tinutukoy natin dito ang mga pagsabog sa ibang negosyo. Kentucky Petroleum Recycling Grade A Auto Parts na isang bakuran ng mga lumang pyesa. Pagkatapos ng aksidente, nagdeklara ng state of emergency si Kentucky Governor Andy Beshear. Sinabi niya sa mga reporter na ang batang namatay ay kasama ng magulang niya sa negosyong iyon ng auto parts. May isip mo ba yon? May isip mo bang mangyari yun doon? Sobrang lungkot talaga, sobrang trahedya talaga ngayon. May ilang tao na nandoon sa lugar, sinuwerte silang makarating sa ospital, napaalis sila, pinalaya sila. May ilan nang dinala sa ospital at critical pa rin. Mahigit 12 tao pa ang nawawala ayon sa gobernador ngayon. 3 tao ang sakay ng eroplano nang subukan nitong mag-take off noong Martes papuntang Hawaii ayon sa mga investigador ng National Transportation Safety Board. Isa sa 3 makina ang nahulog mula sa pakpak na naging sanhi ng isang napakalalang sunod-sunod na insidente. Matapos payagang mag-take off, isang malaking usok ng apoy ang lumitaw sa bahagi ng kaliwang pakpak habang umaandar ang eroplano sa runway. Lumipad ang eroplano at umangat ng sapat na taas para lampasan ang bakod sa dulo ng runway 17R. Pagkalampas lang sa bakod na iyon, bumangga ito sa mga istruktura at sa lupa sa labas ng ari-arian ng paliparan. Nagkaroon ng sunog pagkatapos ng banggaan na umabot ng halos kalahating milya ang lawak. At napanood namin ang closed-circuit television security footage ng paliparan na nagpapakita na natanggal ang kaliwang makina mula sa pakpak habang umaandar ang eroplano para sa paglipad. And as the video at ang ebidensya ng natuklasan namin ay may laking tulong sa aming mga investigador para mapagtibay ang investigation. Anong mga bahagi ang bibigyan namin ng pansin sa mga susunod na araw ng investigasyon? Ayon kay Tom Idman ng National Transportation Safety Board, 12 ng manggagawa ng ahensya
Ang kasali na sa investigasyon. Sinabi niya na may mga grupong binubuo para tutukan ng ilang partikular na aspeto nito. Halimbawa, may grupo na tutok sa mga nangyari bago ang aksidente. Tama? Sino ang mga sakay at ano ang ginagawa nila bago ang trahedya? Ano ang detalye ng flight na to? May ibang grupo ring magdodokumento ng aksidente. Subukan mong kalkulahin lahat ng mga trajectory at anggulo. Napakahalaga niyan para malaman kung ano talaga ang nangyari. May grupo ring susuri sa maintenance log, pati mga lumang records. Mahalaga rin ang mga unang rumisponde. Nakuha rin nila yung black box ng eroplano noong Miyerkules. Malaking bagay ba yun? Yung mga investigador namin, inaasahan naming mananatili dito ng hindi bababa sa 1 linggo, kung hindi man mas matagal pa. Layunin naming maintindihan ang nangyari, alamin ang dahilan nito at magmungkahi ng pagbabago para hindi na maulit. Hindi namin itutukoy o huhulaan ang posibleng sanhi habang nasa lugar ng insidente kami. Dahil nagsisimula pa lang kami sa investigasyon, wala pa kaming sapat na information ngayon, ngunit naniniwala kaming makakapagbahagi kami ng dagdag na detalye sa mga susunod na araw. Gusto ko ring banggitin ito. Kakaganap lang nito sa loob ng halos 30 minuto. Natukoy na namin ang cockpit voice recorder at ang flight data recorder. Karaniwang tinutukoy itong black box. May mga investigador na nakakita nito. Tulad ng maiisip mo, ito ay nakaranas ng init, hindi pagpasok, kundi init sa paligid nito. Ang mga recorder na ito ay ginawa para dyan. At bago pa man itanong, na-update ang mga recorder na ito. Gawa ito ng L3 Harris at in-install sa 2 magkaibang PETSA. Babalikan namin at tinitiyak yon, pero kampante kami na kapag nadala na namin ito sa aming laboratorio sa District of Columbia, makukuha namin ang tamang datos na kailangan. Makakatulong ang information iyon para mas maintindihan namin ang nangyari sa bahaging ito ng paglipad. Si Gobernador Bashir, kasama ang alkalde ng lungsod, ay nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin ang lugar ng pagbagsak na ito. Sinabi nila na ang pagkawasak na ito ay hindi ka pani-paniwala. Bilang gobernador, marami na akong nakita. Kinailangan ko bang mag-utos ng mga freezer truck nung pandemya? Nilakbay ko ang dinaanan ng F4 na buhawi sa bayan ng tatay ko at nakita ko ang mga bayan na tinamaan ng pagbaha na parang sa Biblia. Ito is phrase. Kung saan bumagsak ang eroplano? Sa panak may wasak na. Ang makikita mo ay mga wasak na labi ng mga nadaanan nito, lubusang nasunog at nangingitim. Kaya para pag-usapan ang investigasyong ito, kung ano ang maaaring nakikita natin, ang mga linya ng investigasyon na ibinibigay ng mga opisyal sa ngayon. Ipinapakilala ko si dating Central Intelligence Agency Special Operations Officer at FBI Special Agent, may akda ng The Unexpected Spy, National Security Contributor sa News Nation, at regular na nag-aambag sa sidebar. Tracy Wilder na sa totoo lang nagkataong nasa Muhammad Ali International Airport nung araw na iyon. Ngayon, Tracy, tama ba na bago ito nangyari? Sa totoo lang, bago lang talaga. Kung magiging tapat ako sa'yo, sa tingin ko mga 45 minuto pa lang akong nakaalis noon. Yung sasakyan, pasensya na, kinuha ako mga 45 minuto bago ito nangyari. Kaya hindi ko naman talaga masyadong na-miss sa tingin ko. Ang galing nun, di ba? Tingnan mo, gusto ko sanang marinig ang pananaw mo sa ilang kadahilanan. Isa sa mga dahilan ay dahil sa isang press conference nung Miyerkules, pinag-usapan ng mga opisyal ang tungkol sa pagpapadala ng FBI ng mga ahente para tumulong sa lugar ng aksidente. Naging bahagi ka na ba ng isang investigasyon na ganito? At ano ang maaaring maibigay ng FBI? Anong resources ang pwedeng ibigay ng FBI dito? Kaya ako mismo, sa totoo lang, ay hindi pa naging bahagi. Karaniwan kapag ang FBI ay sumasali sa isang investigasyon na gaya niyan, marami sa mga dadalhin nila ay mga miyembro ng kanilang evidence response team. At yun ay dahil gusto nilang matukoy kung ito ba ay isang krimen or hindi. Technical na, hindi lang ito nangyayari sa estado ng Kentucky, ito ay isang bagay na nagaganap sa isang paliparan. Kaya ginagamit ng FBI at mga resources nila sa ganitong mga situation na hindi naman kakaiba. Pero gusto nilang tiyakin na walang anumang uri ng paninira kung tutuusin or anumang uri ng krimen na nangyari bilang resulta nito. Ano ang hahanapin nila? Ano ang malinaw na palatandaan ng paninira? May ganun ba? Nabanggit ko kanina na may mga grupong magsisiyasat bago ang aksidente. Sino ang mga sakay?
mga tala ng pagpapanatili. Sa karanasan mo, paano mo nakikita ang mga ebidensya ng posibleng paninira? Kaya ito ay halos kapareho ng nangyari sa pagbagsak ng Air India ilang buwan na ang nakalipas. Naniniwala ako na may iisang nakaligtas lang doon at nagsisimula na silang maghinala na maaring ito ay gawa ng paninira. Isa sa mga bagay na gagawin nila na sa tingin ko ay nakakalimutan ng mga tao ay sisiyasatin nila ang mga communication ng mga piloto at ng crew bago pa man sila sumakay sa eroplano at ihanda ito. Gusto nilang malaman ang estado ng kanilang pag-iisip, kung normal lang ang araw at may trahedya or may iba pang dahilan. Meron ba silang kinokomunikang kakaiba? Kaya isa iyon sa mga bagay na kanilang iimbestigahan, hindi lang basta ang eroplano mismo. Kung tutuusin, sigurado rin akong iimbestigahan ng FBI ang maintenance log ng flight na ito. Ayon sa pagkakaintindi ko, base sa mga sinabi nila, wala namang naging maintenance. Walang maintenance na ginawa sa eroplanong ito dahil hindi ito kailangan bago lumipad. Kaya titingnan din nila yon, pati na rin ang communication, sa air traffic controller or air traffic controller. Ano ang itsura ng mga iyon? Karamihan sa tututukan ng FBI, sa tingin ko ay digital forensics. Kasi matagal talagang bago nila mabuo muli ang nangyaring crash. Sino, gaya ng sabi mo, ang may access sa eroplano? Kasi ang isang makina na nahuhulog mula sa pakpak ay napaka-imposibleng isipin. At paano nga ba nangyayari yon? Kung may sino mang nagkaroon ng access dito, ang National Transportation Safety Board at FAA ang namamahala sa investigasyon. Isa itong napakalaking gawain. Malaki ang eksenang ito. Nabanggit ko na ang mga epekto nito kung paano naapektuhan ang dalawang iba pang negosyo. Sa pangkalahatan, kapag may iba't ibang ahensya at lahat ng mga opisyal na ito, bahagi sila ng prosesong ito. Paano nila sinisiguro na may tamang linya ng komunikasyon, na nananatiling maayos ang lahat, at walang nakakalimutan o napapabayaan? Maganda ba na maraming tumututok dito o nagiging hamon din ito? At hindi, tama. At yun ang issue, madalas itong mangyari. Sa ganitong sitwasyon, magtatayo sila. Halos parang pansamantalang opisina. Kung tutuusin, malamang sa labas ng paliparan, kung saan silang lahat ay pisikal na nagtatrabaho ng magkakasama. Sa totoo lang, maganda iyon dahil gusto mong panatilihing bukas ang mga linya ng communication, gaya ng sinabi mo, para hindi malito ang mga tao, alam mo na, nagdodoble ng mga pagsisikap na hindi naman kailangang doblehin, napaka hindi epesyente nun. Minsan, maling bagay ang iniimbestigahan or hindi agad nagkakausap kapag may mahalagang impormasyon. Madalas nagtatalaga sila ng pansamantalang task force centers. Sila ay mobile at malamang iyon ang ginagawa nila, pero hindi ako sigurado. Posibleng nag-ooperate sila mula sa paliparan. Habang kinokolekta nila ang lahat ng ebidensya, debris at materyales, isang malaking gawain. Naranasan mo na ba ito? Magiging kakaiba ba para sa'yo kung ito ay isang aksyon, isang sinadyang gawain, kung may krimen dito, kung ito ay isang gawa ng paninira? Nakakita ka na ba ng ganito dati? Alam mo na di umano'y tinatarget yung isang transport plane na tulad nito? Ibig kong sabihin, may saysay ba na maaring ito ay isang krimen? Nakakita ka na ba ng ganyan dati? Pakinggan mo, Jessie, lahat ay posible. Hindi ko na matandaan kung gaano nakatagal. May isang flight noon sa Europa na sinadya ng piloto na ipalipad papunta sa bundok at namatay lahat ng sakay. At meron ding Air India flight na ganun, kaya ayokong sabihing hindi pa ito nangyari noon. Siyempre, bihira lang talaga ito. At gaya ng sinabi mo, itong eroplano na ito, sa pagkakaalam ko, hindi naman kailangan ng anumang maintenance bago ito lumipad. Yun ang sinabi ng National Transportation Safety Board. Kaya oo, ang isang makina na parang basta na lang nahulog, pati na rin ang pagkasira ng pakpak, sa tingin ko ay talagang mapanganib. Kailangan din nating tingnan, alam mo sa palagay ko, ang gasolina ay may malaking papel siguro, sa sunod-sunod na apoy na nakikita mo. Ito ay isang eroplano na punong-puno ng gasolina dahil ito ay isang long haul na biyahe, 'di ba? Halos pareho lang ito. Yung mga hijacker nung Siyam na 11, pinili nila ang cross-country na biyahe dahil mas maraming gasolina at mas malakas ang pagsabog. Pero muli, haka-haka lang naman lahat yon, 'di ba? Ito talagang maaring nagkataon lang na nagdikit-dikit ang mga pangyayaring ito. Kaya ayokong sabihin hindi ko pa ito nakita nun, pero oo, talagang bihira ito. Hayaan ninyong magdagdag ako ng kaunting konteksto dito. Kaya, ayon sa National Transportation Safety Board sa puntong ito, sinasabi nila na hindi naapektuhan ng government shutdown ang bilang ng mga tao sa air traffic control tower. Alam mo, malinaw naman na iyan ay isang tanong na lumitaw. Ang retiradong United Parcel Service kapitan na si Norman C. Wright Jr. ay nagsabi sa WLKY na ang eroplano ay ikatlo sa pinakamalalaking sasakyang panghimpapawid ng kumpanya. Isa ito sa mga pinakamatanda. Ginawa ito noong 1991.
Sinabi mo rin sa outlet na isa ito sa pinaka maaasahang eroplano. Alam mo Tracy, nakaka-interest, di ba? Maraming tao ang napapansin kapag iniisip ang edad ng eroplano. Gaano kalayo sa mga record ang babalikan ng mga investigador pagdating sa maintenance, log at mga naunang naitalang issue? Pinag-uusapan natin kung gaano katagal ang investigasyon. Dadaan ba dyan ng FBI? Ano ang pwede nating asahan lalo na sa edad ng eroplano? Kaya malamang na ang National Transportation Safety Board ang pangunahing gagawa niyan, pero sa tingin ko babalikan talaga nila hanggang sa mismong linya ng paggawa ng eroplano na iyon. Kaya malamang pati bago pa ang taong 1971 sa tingin ko 1971 ang taon na nagsimula itong gamitin, kaya yun ang taon na nagsimula itong lumipad. Malinaw na nagsimula na ang paggawa noon pa. Sa tingin ko, babalikan nila lahat dahil kailangan sa ganitong sitwasyon. Oo, isa na namang malaking eroplano papuntang Hawaii, 'di ba? Na may pinakamalaking posibleng kargamento na sakay. Makinig ka, maaasahan ito, pero kahit ganoon, nasisira rin ang mga bagay sa paglipas ng panahon, 'di ba? Yan ay isang eroplano na matagal nang ginagamit at base sa pagkakaintindi ko, wala namang malawakang kasaysayan ng maintenance. Sa pagkakaalala ko, nasa San Antonio ito noong Setyembre para sa maintenance. Pwedeng mali ako pero nabasa ko rin iyon dati. Sa tingin ko, wala namang malaking issue sa maintenance. Oo, rerepasuhin nila ang pagkakabuo ng eroplanong iyon. Alam mo Tracy, nakakabahala na hindi pa inilalabas ng mga opisyal ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Iniulat ng ABC News na sinusubukan pa rin ng coroner na makilala ang ilan sa mga labi dahil sa matinding kalagayan ng mga katawan. Maaaring maging hamon yun. Nagtataka rin ako sa ganitong mga sitwasyon. Magiging napakalaking hamon ito. Alam naman ng United Parcel Service kung sino ang sakay at crew ng eroplanong yon base sa passenger manifest, 'di ba? Pero dapat mo ring tiyakin na sumakay talaga sila sa eroplano kasi alam mo namang may mga nangyayari. May mga pumapalit talaga sa iba, normal lang yon. Hindi naman ito eroplano na laging may pasahero, 'di ba? Eroplano ito para sa kargamento. Sa palagay ko, iba ang pananaw ng mga tao rito. Pero oo, gaya ng nabanggit ko kanina, ang sobrang dami ng gasolina sa eroplano na ito ay siguradong magpapahirap ng husto sa pagkilala sa mga taong sakay ng eroplano, pati na rin sa mga naging biktima sa lupa. Pero masasabi ko, unti-unti nang lumalabas ang balita tungkol sa mga naapektuhan. Halimbawa, may GoFundMe ngayon para sa isang lalaking nagngangalang Matt. At ayon sa nag-organisa ng fundraiser na si Fawn Armstrong, si Matt ay malubhang nasunog nang siya ay maipit sa apoy. Buhay siya, pero sabi ni Fonny, may paso siya sa 75% ng katawan. Mahigit 44,000 dolyar na ang nalikom na pondo ngayon. At alam mo, base sa mga naunang investigasyon ng aksidente, na pagkakataon dito na maaaring abutin ito ng 1 taon. Tracy, 1 taon bago nito. Gusto natin ng malinaw na sagot mula sa National Transportation Safety Board. Sana mas maaga pa mula sa FBI. Bakit ang tagal? May saysay ba yon para sa'yo? Oo, may saysay at parang ganun din kapag tinitingnan natin maraming kaso. Sa tingin ko, minsan may papel ang television at pop culture kung bakit gusto ng mga tao ng agarang sagot. Pero para magawa ito ng maayos, kailangan talaga ng mahabang panahon, lalo na kung halos lahat ay kailangang daanan. Talagang nasunog na ang lahat dahil may malakihang investigasyon ng sunog ngayon at matagal din ang proseso niyan at talagang naaawa ako sa mga biktima. Sa tingin ko sila talaga ang pinaka naghihirap dahil dito, siguro. Parang laro ng paghihintay kung tutuusin. Pero sa tingin ko nakakalungkot man pero normal lang talaga na magkaroon ng ganitong investigasyon. At nakakatakot na may mga taong nasaktan ng ganoon kalala at pati na rin ang pagkawala ng mga buhay. Sa tingin ko, mahalagang malaman na maraming mga bodega sa paligid ng paliparang ito. Ibig kong sabihin, nakita ko sila kahapon. Hindi lang basta itinayo ang paliparang ito sa gitna ng bukirin, kaya nakakatakot talaga. Ang bakas ng pagkawasak na naiwan. Malalaman ba natin agad mula sa FBI magdedesisyon ba sila na walang naganap na krimen? Baka mag-anunsyo sila agad. Tuloy ang investigasyon ng National Transportation Safety Board para alamin ang mechanical na sanhi o iba pang dahilan. Makakarinig ba tayo mula sa FBI bago mag-1 taon? Oo, karaniwan ganun sa ganitong kaso. Mangyayari ba ito sa loob ng ilang araw? Para sa akin, hindi ko iniisip yon kahit alam kong gusto ng iba. Maaring abutin ng ilang buwan bago makapagdesisyon ang FBI kung ito ay isang criminal na investigation or isang mechanical na investigation. Ngayon, inilalagay na rin namin ang GoFundMe doon, pati na rin ang isa pa at ilang iba pang mga link. Gusto ko lang banggitin kung interesado kang mag-ambag at tumulong.
Kaya itinatag ni Gobernador Bashir ang Team Kentucky Emergency Relief Fund para tumulong tuwing may trahedya, ayon sa kanya noong Miyerkules. Ang pondong na ibigay ngayon ay para sa pagtulong sa mga taong at negosyong naapektuhan ng aksidente. Nagbukas ang GoFundMe ng isang sentralisadong hub para sa beripikadong fundraising kaugnay ng pagbagsak ng eroplano. Kung gusto mong tumulong, ilalagay ko lahat ng link doon. Alam ko na maraming pamilya, negosyo at tao ang apektado at nangangailangan ngayon. Napakasama ng sitwasyon. Tracy, talagang pinahahalagahan ko ang oras mo at ang pagpapaliwanag mo kung ano ang maaari naming asahan sa mga susunod na buwan. Talagang napakasama ng sitwasyon, pero maraming salamat. Salma, Jessie, At yan lang muna ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe po sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Sundan nyo ako sa X o Instagram. Ako, si Jesse Weber. Magkita tayo muli.